Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang ina at sa hangganan ng kanyang pagtitiis? May mga pag-ibig na nagsisimula sa tamis, ngunit nauuwi sa pait. May mga tahanang mukhang paraiso sa labas, ngunit isa palang kulungan sa loob. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi nakikita ng mata dahil ito'y nakaukit sa kaluluwa. Ngayong araw, samahan ninyo kaming buksan ang pinto ng isang mansyon na puno ng lihim at pakinggan ang kwento ni Liwayway. Isang babaeng nagmahal, nagtiis, at lalaban para sa nag-iisa niyang bituin sa madilim na gabi. Ang amoy ng pintura ay matagal nang nawala sa mga daliri ni Liwayway. Napalitan na yon ng amoy ng mamahaling sabon na pampaligo, ng fabric conditioner mula sa mga damit na nilabhan, at kung minsan, ng bawang at sibuyas na ginigisa niya para sa hapunan. Ngunit sa umagang iyon, habang pinagmamasdan ang munting obrang nilikha niya para sa anak, tila bumalik ang lahat. Sa isang maliit na canvas, iginuhit niya ang isang mag-inang magkayakap sa ilalim ng isang puno na hitik sa mga bulaklak na kulay rosas. Ang buhok ng ina ay humahalik sa pisngi ng anak at sa mga mata nilang dalawa ay mayroong sinag ng purong kaligayahan. Simple lang iyon. Isang bagay na ginawa niya sa mga oras na tulog na ang lahat sa Hacienda de las Rosas, gamit ang mga natitirang art materials niya mula sa buhay na matagal na niyang tinalikuran. Para kay Tala, bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang tuyo ng pintura. Anong kalat iyan, Liwayway? Ang boses na yon, malamig at matalas, ay tila isang punyal na tumusok sa kanyang likuran. Agad siyang napalingon. Nakatayo sa may pintuan ng silid si Doña Amorvida del Rosario, ang kanyang biyenan. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok nito, nakasuot ng isang eleganteng silk duster, at ang mga labi ay mayroong namnong ngiti na hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga po, Mama. Bati ni Liwayway, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Itinago niya ang munting canvas sa kanyang likuran. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ito ni Amorvida. Lumapit ito. Ang mga tsinelas ay halos walang tunog na dumadampi sa makintab na sahig na kahoy. Iniabot nito ang kamay. Patingin ako. Hindi iyon pakiusap, kundi isang utos. Walang nagawa si Liwayway, kundi ibigay ang canvas. Tinitigan ito ni Amorvida ng ilang segundo. Inaasahan ni Liwayway ang kahit anong reaksyon. Isang tango, isang kibit-balikat. Ngunit ang natanggap niya ay isang buntong hininga na puno ng pagkadismaya. Isang pag-aaksaya ng oras, deklara ni Amorvida, at iniabot pabalik ang painting na parabang isa itong basahan. Ang isang ina ay dapat ginugugol ang kanyang oras sa pag-aaruga sa kanyang pamilya, hindi sa ganitong mga walang kabuluhang bagay. Anong mapapala ni Tala rito? Bawat salita ay tumama sa puso ni Liwayway. Ngumiti na lamang siya ng pilit, isang ngiting sanay na siyang isuot na parang maskara. Isang munting regalo lang po para sa kaarawan niya. Regalo? Tumawa ng mahina si Amorvida. Ang kailangan ni Tala ay isang ina na presentable. Isang ina na maipagmamalaki niya sa alta sosyedad. Hindi isang pintor. May diin at bahid ng pandidiri sa huling salita. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Bumaba ka na. Ihanda mo ang almusal ni Dante. Siguraduhin mong tama ang pagkatimpla ng kape niya. Naiwan si Liwayway na hawak ang painting. Ang dibdib ay tila pinipiga. Ang mag-inang nakangiti sa canvas ay tila nangungutya sa kanya ngayon. Sa hapagkainan, abala siyang naghahanda ng paboritong almusal ni Dante. Sinangag, tapa na malambot, at itlog na may malasadong pula. Maingat niyang tinimplahan ng kape, eksakto sa paraang gusto nito. Nang bumaba si Dante, guwapo sa suot nitong business suit, isang mabilis na halik lamang sa pisngi ang ibinigay nito sa kanya. Good morning, hon, sabi ni Liwayway, itinutulak ang plato palapit sa asawa. Morning,
Sagot ni Dante. Ngunit ang mga mata ay nasa telepono. Hindi niya pinansin ang pagkain. Huwag na. Nagpaluto na ako kay Manang ng gusto ko. Iyon na lang ang kakainin ko sa kotse. Late na ako. Ni hindi man lang nito sinulyapan ang pagkaing pinaghirapan niya. Tumayo ito, uminom ng tubig, at nagmamadaling umalis. Ang naiwan lang ay ang mamahaling pabango nito at ang pusong muling nasugatan ni Liwayway. Ang tanging liwanag sa madilim niyang mundo ay dumating pagkatapos ng almusal. Lumabas siya sa hardin kung saan naglalaro ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Tala. Sa pagkakita sa kanya, tumakbo ito palapit. Ang mga munting braso ay yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. Mommy, binuhat niya ang anak at sa isang saglit, nawala ang lahat ng sakit. Ang tawa ni Tala, ang init ng yakap nito, iyon ang kanyang paraiso. Nagbasa sila ng libro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang boses ni Liwayway ay nagbabago-bago para sa bawat karakter at si Tala naman ay humahagikik sa tuwa. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Liwayway del Rosario, ang manugang na walang silbi. Siya lang si Mommy. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay sa buhay niya, natapos din iyon. Tala, iha, halika na rito. Oras na para sa iyong piano lesson. Ang boses ni Amorvida ay muling pumunit sa kanilang munting mundo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Tala. Pero Lola, nagbabasa pa po kami ni Mami. Mamaya na yan, sabi ni Amorvida, papalapit sa kanila. Ang pagtugtog ng piano ay mas mahalaga. Ito ang maghahanda sa iyo para sa iyong kinabukasan. Kinuha nito ang kamay ni Tala mula sa pagkakahawak ni Liwayway. Halika na, apo. Hinila nito si Tala palayo. Lumingon pa ang bata sa kanya, ang mga matay nalulungkot. Wala siyang nagawa, kundi ngumiti at kumaway, na para bang sang-ayon siya sa lahat, na para bang hindi na naman dinurog ang kanyang puso. Nang mag-isa na lang siya, tiningnan ni Liwayway ang kanyang mga palad na dating lumilikha, nagbibigay buhay sa mga canvas. Ngayon, ang mga ito'y tila mga pakpak ng isang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla. Maganda sa paningin, ngunit walang laya upang lumipad. Nang gabing iyon, sa hapunan, ipinatawag sila ni Amorvida sa main dining hall. Si Dante ay kararating lang mula sa trabaho, pagod at walang gana. Mayroon akong mahalagang anunsyo. Simula ni Amorvida, ang tingin ay nakatuon kay Liwayway. Magkakaroon tayo ng isang malaking salo-salo sa susunod na linggo para sa anibersaryo ng kumpanya. Darating ang lahat ng importanteng tao sa ating buhay. Tumangulang si Dante, ngunit si Amorvida ay hindi pa tapos. Tumingin ito kay Liwayway, isang matamis at mapanuring na ngiti ang gumuhit sa mga labi. At bilang ina ni Tala, pagpapatuloy nito, naisip kong ito na ang perpektong pagkakataon para sa iyo, Liwayway. Ikaw ang personal na gagawa ng dessert para sa mga bata, lalo na ang paborito ni Tala. Para naman mapatunayan mo sa lahat na ikaw ay isang mapag-aruga at maalagang ina. Naramdaman ni Liwayway ang panalamig ng kanyang buong katawan. Hindi iyon isang suhestiyon, iyon ay isang hamon, isang bitag. At sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Amorvida, alam niyang sa larong ito, hindi siya maaaring manalo. Ang hamon ni Amorvida ay parang isang mabigat na balabal na ipinatong sa mga balikat ni Liwayway. Sa mga sumunod na araw, ang isip niya ay abala sa pag-iisip ng perpektong dessert na gagawin, isang bagay na magpapasaya kay Tala. At, kahit paano, ay magpapatahimik sa mapanuring mga mata ng kanyang biyenan. Ngunit mayroong isang anino na mas mabigat at mas malamig kaysa sa pagkabalisang iyon, ang anino ng kanyang asawang si Dante. Ang pagiging malayo ni Dante ay naging isang malawak na karagatan sa pagitan nila. Dati, ito'y isang ilog lang na kaya pa niyang tawirin. Ngayon, hindi na niya maaninag ang kabilang pampang. Isang gabi, hating gabi na nang pumasok si Dante sa kanilang silid.
Dahan-dahan itong naglakad sa pag-aakalang tulog na si Liwayway. Ngunit gising na gising ang diwa niya, nakikiramdam sa bawat kilos nito. Amoy alak ito, ngunit may kasamang ibang amoy. Isang matamis at pamilyar na pabango ng babae na tiyak niyang hindi sa kanya. Naramdaman niya ang paglubog ng kama sa kabilang panig. Pumikit siya ng mariin, nagpapanggap na mahimbing. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas bago niya narinig ang mahinang pag-vibrate ng telepono ni Dante sa bedside table. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang mabilis na pagbangon nito. Kinuha nito ang telepono at maingat na lumabas patungo sa balkonahe, isinasara ang sliding glass door nang halos walang tunog. Sumilip si Liwayway. Nakatalikod si Dante, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang boses nito ay isang pabulong na hindi niya marinig ng buo. Ngunit ang tono, malambing at puno ng pag-aalala, ay sapat na para pagdudahan niya ang lahat. Sino ang kausap nito sa ganitong oras ng gabi? Sino ang nagmamay-ari ng pabangong nakakapit sa damit nito? Ang mga tanong ay parang mga tinik na tumusok sa kanyang isipan. Hindi siya pinatulog hanggang sa halos mag-umaga na. Kinabukasan, hindi na niya kinaya ang bigat sa kanyang dibdib. Tumawag siya sa nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya. Nagkita sila ni Mayari sa paborito nilang lugar, ang Cafe Payapa, isang maliit na kapihan na malayo sa mapanuring mundo ng hasyenda. Umiiyak ka na naman ba? Iyon ang unang tanong ni Mayari pagkaupo nito, ang mga matay puno ng pag-aalala. Umiling si Liwayway habang hinahalo ang kanyang kape, kahit wala naman itong asukal. Hindi. Napuwing lang siguro. Isang kasinungalingan na alam niyang hindi maniniwala si Mayari. Hinawakan ni Mayari ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Liway, magkaibigan tayo mula pagkabata. Kilala kita. Ano na naman ang ginawa niya? At doon, bumuhos ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa malamig na pakikitungo ni Dante. Ang mga gabing laging late itong umuuwi. Ang amoy ng pabango. At ang misteryosong tawag sa telepono kagabi. Nakikinig lang si Mayari, ang mukha ay unti-unting nagiging seryoso. Nang matapos si Liwayway, huminga ito ng malalim. Liway, sabi nito sa mahinang boses, hindi normal yan. Alam mo yan, di ba? Baka stressed lang siya sa trabaho. Katwiran ni Liwayway, kahit siya mismo ay hindi kumbinsido. Alam mo naman si Mama, mataas ang expectations niya kay Dante. Umiling si Mayari, ang mga matay seryosong nakatitig sa kanya. Stress sa trabaho o stress dahil dalawa ang buhay na pinagsasabay niya? Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan, Liway? Ang tanong na yon ay parang isang malakas na sampal. Hindi magagawa ni Dante yon. Depensa niya. Ngunit ang boses niya ay basag. Sana nga, sagot ni Mayari, mas malumanay na ngayon. Pero kaibigan mo ako at trabaho kong gisingin ka sa katotohanan. Mag-obserba ka. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Maniwala ka sa nakikita mo. Ang mga salita ni Mayari ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan pag-uwi niya. Kinagabihan, habang nililigpit ang mga damit ni Dante para ilagay sa laundry, may nahulog mula sa bulsa ng business coat na isinuot nito noong isang gabi. Isang resibo, pinulot niya ito. Galing iyon sa isang mamahaling Italian restaurant sa kabilang syudad. Ang petsa ay noong Martes. Ang gabing sinabi ni Dante na mag-overtime siya para sa isang importanteng meeting. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang nakasulat sa ibaba. Covers 2. Dalawang tao ang kumain ng mamahaling hapunan sa gabing dapat ay nag-iisa siyang nagtatrabaho. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Tiklop-tiklop niyang ibinalik ang resibo sa bulsa ng coat. Ang puso niya'y kumakarera. Habang nag-iisip siya sa sala, lumapit si Doña Amorvida. May dalang isang tasa ng tsa. Mukhang malalim ang iniisip mo, Hija, sabi nito. Ang ngiti ay kasing tamis ng asukal, ngunit may pait na kasama.
Wala po ito, Mama. Iniisip ko lang po ang party. Tumango si Amorvida at umupo sa tapat niya. Huwag mo nang masyadong problemahin yon. Ang dapat mong isipin ay ang asawa mo. Humigop ito ng tsa. Nakikita ko kung gaano kapagod si Dante. Nagtatrabaho siya ng husto para sa pamilyang ito, para sa iyo at kay Tala. Ang swerte mo sa anak ko, liwayway. Kaya sana, bilang asawa, suklian mo naman ang paghihirap niya. Maging isang mabuting may bahay ka na lang at huwag mo nang dagdagan ang mga alalahanin niya. Ang bawat salita ay tila isang malumanay na pag-aakusa. Dahil sa sinabi ng biyanan, bigla siyang nakaramdam ng pagkakasala. Paano kung tama si Amorvida? Paano kung nag-iisip lang siya ng masama? Paano kung ang kasama ni Dante sa hapunan ay isang kliyente lang? Ngunit ang pagdududa, kapag naitanim na, ay mahirap nang bunutin. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa tabi ni Dante na mahimbing nang natutulog, muling nag-vibrate ang telepono niya sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang telepono ni Dante. Kanya ito. Kinabahan siya. Sino naman ang magte-text sa kanya sa ganitong oras? Dahan-dahan niyang inabot ang telepono. Isang unregistered number. Binuksan niya ang mensahe at ang mga salitang nabasa niya ay tuluyang gumuho sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Asawa mo, nasa akin ngayon. Matuto kang lumingon sa paligid mo. Ang araw ng party ay dumating na may dalang bigat sa hangin. Isang bagay na tanging si Liwayway lamang ang nakakaramdam. Ang mensaheng natanggap niya ilang gabi na ang nakalipas ay parang multo na bumubulong sa kanyang tainga. Ginugulo ang bawat tahimik na sandali. Sinubukan niyang balewalain yon. Ngayong araw, kailangan niyang maging perpekto. Para kay Tala. Para sa pamilya. Sa kusina, na amoy pa lang ay para ng isang selebrasyon. Abala si Liwayway sa paggawa ng kanyang obra. Isang espesyal na mango graham de leche, paboritong-paborito ni Tala. Bawat halo, bawat patong ng krema at biskwit ay ginawa niya ng may buong pag-iingat at pagmamahal. Ito ang kanyang paraan para maipakita, kahit sa sarili na lang niya, na isa siyang mabuting ina. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga hiwa ng mangga sa ibabaw, pumasok si Doña Amorvida sa kusina. May dalang isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Mukhang masarap iyan, Hiya. Anito, sumisilip sa kanyang ginagawa. Napakasipag mo naman. Salamat po, Mama, sagot ni Liwayway. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Hayaan mo tutulungan na kita sa paghahanda ng ibang mga bagay. Alok ni Amorvida. Kumuha ito ng isang tray at nagsimulang mag-ayos ng mga kubyertos. Sa isang saglit nagring ang telepono ni Liwayway, si Mayari. Sagutin mo na muna yan. Baka importante, sabi ni Amorvida na para bang nagbibigay ng permiso. Ako na muna ang bahala ritong magbantay. Nag-aalangan man, lumayo ng kaunti si Liwayway para sagutin ang tawag. Mabilis lang ang usapan nila ni Mayari. Isang simpleng pangungumusta. Wala pang isang minuto. Ngunit nang lumingon siyang muli, nakita niya si Amorvida na nakatayo malapit sa dessert na ginagawa niya. May hawak na isang maliit na bowl. Ano po iyan? Tanong ni Liwayway. Ito ba? Itinaas ni Amorvida ang bowl. Pinaglagyan lang ng mani para sa kare-kare. Huwag kang mag-alala. Malayo naman sa ginagawa mo. Ngumiti ito at inilagay ang bowl sa lababo. Sige na, tapusin mo na yan. Malapit nang magsimula ang party. May kung anong kaba sa dibdib ni Liwayway, ngunit isinantabi niya ito. Paranoid lang siguro siya. Ang party ay naging marangya, tulad ng inaasahan. Ang hardin ng Hacienda de las Rosas ay napuno ng mga mahahalagang bisita, matatagumpay na negosyante, at mga matataas na tao sa lipunan. Si Liwayway, sa suot niyang simpleng puting bestida, ay parang isang multo na gumagalaw sa gitna nila. Laging may ngiti sa labi habang pinaglilingkuran ang mga bisita.
habang si Amorvida at Dante ang sentro ng atensyon. Nang dumating ang oras ng dessert, buong pagmamalaki niyang inilabas ang mango graham de leche. Ang mga mata ni Tala ay nagningning sa tuwa. "Wow, Mommy! You made this for me?" "Of course, baby." Sagot ni Liwayway, hinahaplos ang buhok ng anak. Kinuhaan niya ito ng isang malaking slice at inilagay sa plato, habang pinapanood niyang isubo ni Tala ang unang kutsara. Isang kakaibang init at kaligayahan ang bumalot sa kanyang puso. Ito iyon, ang simpleng sandaling ito, ang ngiti ng kanyang anak, ang nagbibigay halaga sa lahat ng kanyang pagtitiis. Ngunit ang paraiso ay panandalian lamang. Ilang minuto pa lang ang nakalipas, nagsimulang umubo si Tala. Noong una ay mahina lang, ngunit unti-unti itong lumakas. "Are you okay, anak?" tanong ni Liwayway, lumuhod sa tabi nito. Ang mukha ni Tala ay nagsimulang mamula. Nagkamot ito sa leeg. "Mommy, it's itchy." Biglang nanlaki ang mga mata ni Liwayway nang makita ang mga pulang patse-patse na mabilis na kumakalat sa balat ng kanyang anak. Ang pag-ubo nito ay naging tunog ng isang taong hirap na hirap huminga. "Tala!" Sigaw niya. Ang takot ay biglang kumalat sa kanyang buong sistema. Ang lahat ay nagkagulo. Si Dante, na kanina'y masayang nakikipag-usap sa mga bisita, ay natarantang lumapit. "Anong nangyayari?" "Hindi siya makahinga." Umiiyak na, sabi ni Liwayway. "Mama! Mama! Tulong!" Sigaw ni Dante, hindi sa asawa lumingon, kundi sa ina. Dinala nila si Tala sa pinakamalapit na ospital. Bawat segundo sa biyahe ay parang isang walang hanggang impyerno para kay Liwayway. Hawak niya ang malamig na kamay ng anak habang umiiyak at nagdarasal. Sa emergency room, ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumilos. Naiwan sila sa labas, sa isang waiting area na amoy antiseptic at pag-aalala. Si Dante ay palakad-lakad, habang si Amorvida ay nakaupo. Ang mukha'y tinatakpan ng mga kamay. Lumabas ang doktor pagkatapos ng tila isang eternidad. "The good news is, she's stable now," sabi ng doktor. "Nalagyan na namin siya ng kaukulang gamot. She had an anaphylactic shock, isang matinding allergic reaction." Nakahinga ng maluwag si Liwayway. "Salamat po, Dok. Salamat po sa Diyos." "May alam ba kayong allergy ng bata?" tanong ng doktor. Umiling si Liwayway. "Wala po. Ngayon lang po nangyari ito. Based on our initial tests, she has a severe peanut allergy," paliwanag ng doktor. "May nakain ba siyang may halong mani?" Biglang nanlamig si Liwayway. Mani. Ang maliit na bowl sa kusina. Ang ngiti ni Amorvida. Hindi maaari. Bago pa man siya makapagsalita, tumayo si Amorvida. Ang mukha nito ay basang-basa sa luha. Mga luhang ngayon ay alam na ni Liwayway na pawang pagkukunwari. Humarap ito kay Dante. Pagkatapos ay sa kanya, ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. "Ang dessert," sabi nito, nakaturo kay Liwayway. "Ang dessert na ginawa niya. Iyon lang ang kakaibang kinain ng apo ko ngayong gabi." Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga mata ni Dante ay puno ng pagkalito at unti-unting nagiging panunumbat. "Hindi ko alam. Wala akong nilagay." Nauutal na, sabi ni Liwayway. Ngunit si Amorvida ay umabante. Ang mga luha ay mas lalong bumuhos. Itinuro siya nito at sa harap ng kanilang lahat, isinigaw ang mga salitang wawasak sa mundo ni Liwayway. "Papatayin mo ang apo ko. Alam mong masela ng bata, pero hindi ka nag-ingat. Pabaya kang ina." Ang akusasyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway ng ospital. Naramdaman ni Liwayway na parang sinampal siya ng 10 beses. Nanginginig siya, hindi dahil sa takot, kundi sa sakit ng kataksilan. Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng tulong, ng pagtatanggol. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ay hindi proteksyon. Nakita niya ang pagdududa. Nakita niya ang anino ng impluwensya ng ina nito. Huminga ng malalim si Dante.
Umiiwas ng tingin sa kanya. At sa wakas, nagsalita ito. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Siguro mas mabuti kung lumayo ka muna kay Tala. Ang mga salita ni Dante ay mas masakit pa sa sampal. Lumayo ka muna kay Tala. Ang utos na yon, na binitiwan sa malamig na hallway ng ospital, ang siyang tuluyang nagpatibay sa rehas ng kanyang gintong hawla. Pagkauwi nila mula sa ospital, si Tala ay agad na dinala sa silid nito sa utos ni Amorvida. Sinubukan ni Liwayway na sumunod, ngunit hinarang siya ng biyenan sa may pintuan. Para saan pa? Tanong ni Amorvida. Ang boses ay walang emosyon. Baka kung ano na namang kapabayaan ang magawa mo. Hayaan mo na kaming mag-alaga sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ang Hacienda de las Rosas ay naging isang malawak na disyerto para kay Liwayway. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw sa pangalan ng kanyang anak. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging katahimikan. Ipinagbawal sa kanya ang pumasok sa silid ni Tala. Kapag sinusubukan niyang sumilip, laging may kasambahay na magalang ngunit matatag na haharang sa kanya. Isang gabi, hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng silid ni Tala. Narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa loob. "Mommy, I want mommy." Ang boses na yon ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang puso. Napasandal siya sa pader. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nais niyang sipain ang pinto. Nais niyang sumigaw. Nais niyang yakapin ang kanyang anak. Ngunit ang katawan niya ay tila na paralisa ng sakit at kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, habang nakakulong siya sa sarili niyang silid, may kumatok. Inaasahan niyang isa na namang katulong yon na magdadala ng pagkain na hindi naman niya gagalawin. Ngunit nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang mukha ni Mayari. Diyos ko, Liway! Bulalas ni Mayari sa itsura niya. Agad siyang nilapitan at niyakap ng mahigpit. Doon sa balikat ng kanyang kaibigan, muling bumuhos ang lahat ng luhang kanyang kinimkim. Ipinagbabawal na nila akong makita si Tala. Hagulgol ni Liwayway. Pinapalabas nilang ako ang may kasalanan. Maniwala ka, Mayari. Wala akong ginawang masama. Alam ko, mariing sabi ni Mayari. Humiwalay sa yakap at hinawakan ng kanyang magkabilang balikat. Alam kong hindi mo yon magagawa at hindi tayo papayag na ganituhin ka lang nila. Tumayo ka dyan. Hinila ni Mayari si Liwayway patayo at pinaupo sa kama. Makinig ka sa akin, Liway. Ngayon ang panahon para lumaban, hindi para magmukmok. It makes no sense. Paanong magkakaroon ng money ang dessert mo kung alam nating pareho na hindi ka gumagamit noon sa kusina? Ang tanong na yon ay tila isang liwanag na tumagos sa madilim na isipan ni Liwayway. Hindi ko alam. Mag-isip kang mabuti, giit ni Mayari. Sino ang nasa kusina noong araw na yon? Sino ang lumapit sa ginagawa mo? At doon, parang isang pelikulang nag-rewind sa isip niya ang lahat. Ang pagpasok ni Amorvida sa kusina. Ang alok nitong tulong. Ang hawak nitong maliit na bowl. Ang ngiti nito. Si Pamane si Mama, bulong ni Liwayway, ang mga matay ng lalaki sa realisasyon. Nasa kusina siya. May hawak siyang bowl. Sabi niya, lalagyan daw ng mani para sa kare-kare. Tumingin si Mayari sa kanya. Ang mga matay seryoso. At naniwala ka? Napayuko si Liwayway. Ang kamangmangan niya ay tila isang krimen. Okay, sabi ni Mayari. Ang boses ay puno ng determinasyon. Mayroon tayong dalawang problema dito. Una, kailangan nating patunayan na hindi mo kasalanan ang nangyari kay Tala. Pangalawa, huminto ito sandali. Alamin natin kung sino ang kabit niya. Dahil pakiramdam ko, konektado ang lahat ng ito. Ang pagbanggit sa kabit ay muling nagbukas sa sugat sa puso ni Liwayway. Ngunit ngayon, ang sakit ay nahaluan na ng galit. Tama si Mayari. Hindi na siya maaring manatiling biktima.
Sa tulong ni Mayari, bumuo sila ng isang plano. Sinimulan nilang balikan ang bawat detalye. Kailangan nila ng ebidensya. Kailangan nilang maging mas matalino kaysa kay Amorvida. Ang pakiramdam na mayroon siyang kaagapay ay nagbigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang kinalimutan. Nang hapong yon, habang sila'y nag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Liwayway. Isang numero na hindi niya kilala. Ngunit pamilyar ang area code. Probinsya. Ang kanyang ina. Anak, kumusta ka na? Ang boses ni Aling Luz sa kabilang linya ay puno ng init at pagmamahal. Sinubukan ni Liwayway na pasiglahin ang kanyang boses. Nay, okay lang po ako. Napatawag po kayo? Ngunit hindi maikukubli ng isang anak ang kanyang sakit sa isang ina. Liwayway? Sabi ni Aling Luz, ang tono'y nag-aalala. Nararamdaman ko, hindi ka okay. Ano ang nangyayari dyan, anak? At sa pangalawang pagkakataon sa araw na yon, bumigay si Liwayway. Ikinuwento niya ang lahat sa kanyang ina, ang bawat detalye ng kanyang paghihirap. Sa kabilang linya, tanging katahimikan at paminsan-minsang pagsinghap lamang ang sagot ng kanyang ina. Nang matapos siya, nagsalita si Aling Luz. Ang boses ay matatag at puno ng pagmamahal na walang kapantay. Huwag kang mag-alala, anak. Parating na ako dyan. Hindi ka nag-iisa. Ang pangakong yon, ang simpleng mga salitang yon, ang naging huling piraso na bumuo sa kanyang nawasak na determinasyon. Hindi na siya ang Liwayway na laging nakayuko. Ngayon, siya na ang ina ni Tala. At para sa kanyang anak, handa siyang harapin kahit ang pinakamatinding unos. Dumating si Aling Luz sa Maynila, dala ang amoy ng lupang tinubuan at ang init ng pagmamahal na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Hindi siya nagdala ng malalaking maleta o mamahaling pasalubong. Ang tanging dala niya ay ang isang lumang passbook at ang buong pusong suporta para sa kanyang nag-iisang anak. Ipinagbili ko ang maliit na lupain natin sa likod bahay, anak, sabi ni Aling Luz isang umaga, habang pinagmamasdan ng payat na si Liwayway na nakatulala sa bintana. Hindi yun malaki, pero sapat na para sa'yo. Gamitin mo ito para ipaglaban ang dapat sa'yo. Ipaglaban mo ang apo ko. Ang sakripisyo ng ina ay isang apoy na muling nagpaalab sa naghihingalong determinasyon ni Liwayway. Ang perang iyon ay hindi lang papel. Iyon ang luha, pawis, at pagmamahal ng kanyang ina. Hindi niya ito sasayangin. Sa tulong ni Mayari, nakahanap sila ng isang pribadong investigador, isang retiradong pulis na may reputasyon sa pagiging mahusay at diskreto. Ang kanilang pagkikita ay hindi sa isang magarbong opisina, kundi sa isang madilim na sulok ng isang abalang food court sa isang mall, isang lugar kung saan ang lahat ay abala at walang sino mang makakapansin sa kanila. Ito po ang lahat ng impormasyon na meron kami, sabi ni Liwayway. Ang boses ay bahagyang nanginginig habang iniaabot ang isang sobre na naglalaman ng litrato ni Dante at ng mga detalye tungkol sa mga huling gabi na umuwi ito ng late. Tinanggap ng investigador, si Mang Tony, ang sobre. Tiningnan niya ang laman nito. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Liwayway. Sigurado ka ba rito, ma'am? Minsan mas masakit pa ang katotohanang malalaman mo kaysa sa kasinungalingang kinakapitan mo. Sigurado po ako. Matatag na sagot ni Liwayway, hinigpitan ng hawak sa kamay ni Mayari sa ilalim ng mesa. Kailangan kong malaman. Ang mga sumunod na araw ay isang ehersisyo ng pagtitiis. Ang bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Bawat pagdaan ng sasakyan sa labas ng mansyon ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa at takot. Ito na ba yon? Dala na ba niya ang katotohanan? O ang hatol sa kanyang kahibangan? Patuloy pa rin ang pagbabawal sa kanya na makalapit kay Tala. Ang tanging nagagawa niya ay tingnan ang anak mula sa malayo, sa hardin, habang ito'y nilalaro at binubulungan ng kung ano-ano ni Amorvida. Hanggang sa isang hapon,
Tumawag si Mang Tony. Nasa akin na ma'am, magkita tayo sa dati nating lugar. Muli, sa parehong food court, naganap ang transaksyon, ngunit sa pagkakataong ito, isang makapal na brown envelope ang inabot sa kanya. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya. Ang bigat nito ay tila katumbas ng bigat ng katotohanang naghihintay sa loob. Hindi nila binuksan ang sobre sa publiko. Nagpunta sila sa kotse ni Mayari sa pinakaliblib na bahagi ng parking lot. Doon, sa katahimikan ng sasakyan, hinarap ni Liwayway ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binubuksan ang sobre. Bawat kaluskos ng papel ay parang isang sigaw. Ang unang nahawakan niya ay isang set ng mga litrato, makintab at malinaw. Ang unang litrato. Si Dante, tumatawa habang may kaakbay na isang babaeng mas bata, maganda, at nakangiti rin. Nasa isang bar sila. Ang nangiti ni Dante, isang nangiting totoo, masaya, at nakakasilaw. Isang nangiting matagal na niyang hindi nakikita para sa kanya. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Ang sumunod na litrato. Magkahawak kamay silang naglalakad sa isang parke. Ang isa pa, magkayakap habang nakatingin sa paglubog ng araw sa may dalampasigan. At ang pinakamasakit sa lahat, isang litratong kuha mula sa malayo kung saan sila'y naghahalikan sa labas ng pinto ng isang condominium unit. Bumagsak ang mga litrato mula sa kanyang mga kamay, kumalat sa kanyang kandungan na parang mga basag na piraso ng kanyang puso. Hindi na niya napigilan ang paghikbi, isang tunog ng purong pighati at pagkakanulo. Hayop siya! Narinig niyang sabi ni Mayari. Ang boses ay puno ng galit. Walang hiya siya. Niyakap siya ng kaibigan, ngunit patuloy lang sa pagtingin si Liwayway sa mga litrato. Bawat isa ay isang patunay ng kanyang katangahan, ng kanyang pagbubulag-bulagan. Mayroon pa, sabi niya sa basag na boses, dinampot ang sobre. Mayroon pang mga dokumento sa loob, mga kopya ng resibo mula sa mga restaurant at hotel, mga statement ng credit card ni Dante na puno ng mga gastusing hindi niya maipaliwanag. Ang lahat ay tumuturo sa iisang bagay. Si Dante ay bumubuhay ng ibang buhay, isang buhay kung saan siya ay masaya at malaya. Isang buhay kung saan si Liwayway ay hindi kasama. Halos wala na siyang maramdaman habang binabasa ang mga huling papel. Tila manhid na ang kanyang puso sa sakit. Ngunit ang huling dokumento sa bunton ay ang siyang nagpabagsak sa kanya sa pinakamalalim na bangin ng pagkagimbal. Isa itong bank statement, isang kopya ng bank transfer, isang malaking halaga, sapat para bayaran ang renta sa isang mamahaling kondo sa loob ng isang taon. Ang pangalan ng nakatanggap ng pera ay ang pangalan ng babae sa mga litrato. Ngunit nang basahin ni Liwayway ang pangalan ng nagpadala, hindi ito si Dante, hindi pangalan ni Dante ang nakasulat, kundi isang pangalan na mas kinatatakutan niya, mas kinamumuhian niya sa mga sandaling ito. Amorvida del Rosario, wala nang luha sa mga mata ni Liwayway. Napalitan na iyon ng isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi na ito pighati, galit na ito. Isang malamig at matalim na galit na hinasa ng kataksilan at pinatibay ng kasinungalingan. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Hinintay niya si Dante. Ang malawak na sala ng mansyon ay binalot ng dilim, maliban sa isang maliit na lampshade sa gilid na nagbibigay ng limitado at madramang liwanag. Sa ibabaw ng mamahaling center table na gawa sa nara, hindi mga bulaklak o magasin ang nakalatag. Nakahanay doon ang mga litrato, isa-isa, na parang mga ebidensya sa isang pinangyarihan ng krimen. Mga basag na piraso ng kanyang buhay. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Dante sa labas, sinundan ng pagbukas at pagsara ng pangunahing pinto. Ang mga yabag nito ay papalapit. Walang kamalay-malay sa naghihintay na unos. Liway, bakit gising ka pa? At bakit ang dilim dito? Tanong ni Dante.
bahagyang naiirita habang binubuksan ng ilaw. Nang lumiwanag ang buong sala, doon niya nakita ang ayos ng mesa. At sa likod nito, si Liwayway, nakatayo na parang isang estatwa. Ang mukha ay walang anumang emosyon. Napakunot ang noo ni Dante. Lumapit siya sa mesa at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla ng makilala ang mga nasa litrato. Ang mukha niya ay biglang namutla. Sa saan mo nakuha yan? Nauutal niyang tanong. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula sa mga litrato patungo kay Liwayway. Photoshop yan, Liwayway. Paninira lang yan. Sinisiraan ako ng mga kalaban ko sa negosyo. Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, kinuha niya ang huling piraso ng ebidensya, ang bank statement, at dahan-dahan itong inilapag sa ibabaw ng isang litrato kung saan masayang-masaya si Dante kasama ang kanyang kabit. Peke rin ba to, Dante? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Peke rin ba ang perang ipinadala ng nanay mo para sa upa ng kondo niya? Doon, gumuho ang lahat ng depensa ni Dante. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkataranta. Tinitigan niya ang papel pagkatapos sa iyang asawa na para bang naghahanap ng salitang makapagliligtas sa kanya. Ngunit wala. Huling-huli na siya. Liway, I can explain. Explain what? Sumbat ni Liwayway. Ang kalmado niyang boses ay nagsimula ng manginig sa galit. Ipaliwanag mo kung paano mo nagawang matulog sa tabi ko gabi-gabi habang ang puso mo ay nasa iba. O ipaliwanag mo kung paano ninyo ako ginawang tanga ng nanay mo sa sarili kong pamamahay. Napasabunot si Dante sa sariling buhok. Ang pagkataranta ay naging galit. At tulad ng isang duwag na na-corner, umatake siya pabalik. Anong ine-expect mo? Sigaw niya. Ang boses ay puno ng panunumbat. Anong ine-expect mo, Liwayway? Tingnan mo nga ang sarili mo. Mula nang ikasal tayo, nagbago ka na. Palagi ka na lang malungkot. Palagi mo na lang akong sinusumbatan sa mga mata mo. Para akong nasasakal. Ang mga salita niya ay isang sampal na hindi inaasahan ni Liwayway. Ngunit sa halip na masaktan, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Malungkot? Ulit niya, hindi makapaniwala. Oo, Dante, naging malungkot ako. Naging malungkot ako dahil ikinulong ninyo ako sa mansyon na ito. Naging malungkot ako dahil ang babaeng pinakasalan mo ay unti-unti ninyong pinatay. Doon na bumigay ang lahat ng kanyang pagpipigil. Ang bawat salita ay may kasamang sakit at galit na naipon sa loob ng maraming taon. Minahal kita, Dante. Ibinigay ko ang lahat. Tinalikuran ko ang pagpipinta, ang nag-iisang bagay na nagpapasaya sa akin. Tinalikuran ko ang mga pangarap ko. Para sa'yo, para sa pamilyang ito. At ito ang isusukli mo sa akin. Ang sigawan nila ay umaumalingaw-ngaw sa buong kabahayan. At sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang pamilyar na boses ang pumutol sa lahat. Ano ang nangyayari dito? Nakatayo sa paanan ng hagdanan si Doña Amorvida. Nakasuot ng kanyang sedang roba, ang muka ay kalmado na parang isang reyna na pinapanood ang away ng kanyang mga alipin. Walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Alam niya, matagal na niyang alam. Mama, bulong ni Dante na parang isang batang naghahanap ng kakampi. Naglakad si Amorvida palapit sa mesa. Sinulyapan niya ang mga litrato at ang bank statement nang walang anumang reaksyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Liwayway, ang mga matay puno ng paghamak. Kung hindi mo kayang paligayahin ang anak ko, sabi nito sa malamig at walang emosyong boses, may ibang gagawa niyon. Ang mga salitang yon ay isang pag-amin. Isang lantarang pag-amin sa kanyang pakikipagsabwatan. Naramdaman ni Liwayway na parang nawalan ng hangin ang kanyang baga. Ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya, ang dalawang taong itinuring niyang pamilya, ay ang siya palang magkatuwang sa pagwasak sa kanya. Tumingin si Liwayway kay Amorvida, ang galit niya ngayon ay may iisang target na lang.
Bakit ninyo ito ginawa sa akin? Ngumiti si Amorvida, isang nangiting nakakakilabot. Dahil simula pa lang, alam kong hindi ka nababagay dito. Humarap ito kay Liwayway. Ang bawat salita ay isang lason na idinisenyo para pumatay. Hindi ka karapat-dapat sa pamilyang ito at sisiguraduhin kong hindi mo makukuha ang anak mo. Ang deklarasyon ng giyera ni Amorvida ay hindi isang banta lamang. Ito ay isang pangako na agad niyang sinimulang tuparin. Ang unang larangan ng digmaan ay ang pinakasagrado sa lahat, ang puso at isipan ng munting si Tala. Pagkatapos ng gabing iyon ng paghaharap, lalong ipinagkait si Tala kay Liwayway. Ngunit mas masahol pa roon, sinimulan ni Amorvida ang isang sistematikong kampanya para lasunin ang isipan ng bata. Araw-araw, may bagong mamahaling laruan na dumarating para kay Tala. Isang dollhouse na mas malaki pa sa kanya, isang tablet na puno ng mga laro, mga bestidang tila para sa isang prinsesa. Ang mga ito ay mga suhol, mga panakip sa mga kwentong lason na ibinubulong ng lola sa apo. Isang hapon, pinayagan ni Amorvida si Liwayway na makita si Tala sa hardin. Ngunit may kondisyon. Mula sa malayo lamang, mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood ni Liwayway ang kanyang anak na masayang naglalaro sa bagong dollhouse. Ngunit ang saya sa mukha ni Tala ay may kasamang kakaibang anino. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, habang nasa loob ng bahay si Amorvida para sagutin ang isang tawag, patakbong lumabas si Liwayway. "Tala anak," tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Lumingon si Tala at sa isang saglit, nakita ni Liwayway ang pananabik sa mga mata nito. Ngunit mabilis yung napalitan ng pag-aalinlangan. Hindi ito tumakbo para yumakap. Nanatili lang itong nakatayo. "Mommy," sabi ni Tala. Ang boses ay maliit at walang emosyon. "Lola bought me this. She said she loves me more." Parang sinaksak si Liwayway sa narinig. Lumuhod siya para magpantay sila. "Anak, mahal na mahal ka ni Mommy. Alam mo yan, di ba?" Tumingin si Tala sa sahig, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang bestida. "Mommy, Lola said you're a bad person. Sabi niya, you made me sick." Ang mga salita na malinaw na hindi galing sa isipan ng isang 5 taong gulang ay tumama kay Liwayway na parang kidlat. Ang sakit ay hindi mailarawan. Ito ang pinakamasakit na armas ni Amorvida, ang gamitin ng inosenteng pagmamahal ng sarili niyang anak laban sa kanya. Bago pa man siya makasagot, lumabas na muli si Amorvida. "Tala, halika na sa loob. Huwag kang makikipag-usap sa kanya. Baka saktan ka lang niya ulit." At sa utos ng lola, tumalikod si Tala at tumakbo papasok ni hindi na lumingon pabalik. Naiwan si Liwayway na nakaluhod sa damuhan, durog na durog. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dumating ang kanyang ina. Ang pagdating ni Aling Luz ay hindi inanunsyo. Isang hapon, habang si Liwayway ay nakakulong sa kanyang silid, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng may daladalang pagod sa mukha, ngunit may lakas sa mga mata. "Nay." Walang salitang namutawi. Niyakap ni Aling Luz ang kanyang anak. Isang yakap na puno ng lahat ng hindi masabi. Ng pangunawa, ng awa, at ng walang hanggang pagmamahal. Doon, sa bisig ng kanyang ina, muling naramdaman ni Liwayway na isa siyang anak, na mayroon siyang kakampi. "Anak, hindi ka nag-iisa," bulong ni Aling Luz habang hinahaplos ang buhok ni Liwayway. Sa mga sumunod na araw, si Aling Luz ang naging kanyang anino, ang kanyang lakas. Hindi ito nakialam sa away ng mga Del Rosario. Sa halip, tahimik nitong inalagaan ang kanyang anak. Ipinagluto niya ito, tinabihan sa pagtulog at pinakinggan ang bawat hinagpis nito. Isang gabi, habang sila'y nasa silid, may inilabas si Aling Luz mula sa kanyang bayong. Isang lumang passbook. "Ano po yan, Nanay?" Inabot ito ni Aling Luz sa kanya. "Para sa'yo." Nang buksan ni Liwayway ang passbook, nakita niya ang isang malaking halaga
na nakadeposito. Isang halagang alam niyang hindi kailanman kayang ipunin ng kanyang ina sa buong buhay nito. Nay, saan po galing ito? Huminga ng malalim si Aling Luz. Ipinagbili ko ang maliit na lupain natin sa likod bahay, anak. Ang tanging pamana sa akin ng iyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Nay, bakit po ninyo ginawa yon? Yun na lang po ang meron tayo. Hinawakan ni Aling Luz ang mga kamay niya. Ang mga palad nito'y magaspang dahil sa taon ng pagtatrabaho. Walang halaga ang lupa kung mawawala sa iyo ang anak mo. Gamitin mo ang perang yan. Kumuha ka ng pinakamagaling na abogado. Iyan ang iyong pondo para sa digmaan. Ipaglaban mo ang anak mo, Liwayway. Iyan ang pinakamahalaga. Niyakap ni Liwayway ang kanyang ina. Ang mga luha niya ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa pasasalamat. Ang sakripisyo ng kanyang ina ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng sandata na kailangan niya. Hindi lang pera, kundi ang patunay na mayroong pag-ibig na tapat at walang hinihintay na kapalit. Habang hawak niya ang passbook, tila isang baluti na isinuot sa kanyang puso, biglang nagring ang kanyang telepono. Si Mayari. Liway, may naisip ako, sabi ng kaibigan sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pagkasabik at pagkaapura. Isang long shot pero kailangan nating subukan. Ano yon? Nagtanong-tanong ako. Ang mga mansyon na tulad ng sa inyo, laging may security system, palaging may mga kamera. Huminto sandali si Mayari na tila naghahanda para sa kanyang huling pasabog. Liway, paano kung may CCTV sa kusina ninyo nung araw na yon? Ang tanong ni Mayari ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Liwayway. CCTV, paanong hindi niya yon naisip? Sa sobrang pag-aalala ni Amorvida sa seguridad, halos bawat sulok ng mansyon, sa loob man o sa labas, ay may nakatagong mata ng kamera. Ang kusina, bilang sentro ng operasyon ng mga kasambahay, ay siguradong hindi exempted. Nagsimula ang kanilang operasyon. Isang operasyong nangangailangan ng timing, tapang, at kaunting swerte. Ang kanilang target, ang security room na matatagpuan sa basement ng mansyon, isang lugar na bihirang puntahan at binabantayan lamang ng isang security guard sa gabi. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Si Mayari, gamit ang koneksyon ng kanyang ama, ay nakahanap ng paraan para mag-set up ng isang emergency sa main gate ng hacienda. Isang pekeng alarma ng sunog sa gwardiya, sibil na malapit sa kanilang subdibisyon. Bibigyan kanya ng mga 10 minuto, siguro, sabi ni Mayari sa telepono. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng tensyon. Kailangan mong maging mabilis, Liway. Kunin mo ang hard drive ng server at mag-iingat ka. Gabi. Ang buong mansyon ay tahimik na. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Liwayway na tila isang tambol na nagbabanta na bumasag sa kanyang dibdib. Suot ang madilim na damit. Dahan-dahan siyang bumaba patungo sa basement. Ang bawat hakbang sa malamig na semento ay isang hakbang palapit sa katotohanan o sa kapahamakan. Sakto sa oras, narinig niya ang malakas na tunog ng sirena sa malayo, papalapit. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang pagmamadali ng security guard, ang pag-uusap sa radyo, at ang pag-alis nito mula sa pwesto. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis siyang pumasok sa security room. Ang silid ay maliit at malamig, puno ng mga monitor na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng tahimik na mansyon. Sa isang sulok, nandoon ang server, isang itim na tore ng metal at mga kumikislap na ilaw. Ang puso ng sistema. Hindi siya eksperto sa teknolohiya, ngunit nagpaturo siya kay Mayari sa pamamagitan ng video call kung ano ang itsura ng hard drive. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang case ng server, hinanap ang tamang piyesa at maingat itong tinanggal. Hawak na niya ang posibleng katibayan. Umalis siya sa silid na kasing tahimik ng kanyang pagpasok
at bumalik sa kanyang kwarto bago pa man bumalik ang gwardiya. Ang hard drive sa kanyang mga kamay ay mainit-init pa, na para bang naglalaman ito ng isang nagbabagang sekreto. Kinabukasan, sa apartment ni Mayari, sinubukan nilang buksan ang mga file. Nag-abang sila ng may pag-asa habang isinasaksak ang drive sa laptop. Nag-pop up ang mga folder sa screen, nakaayos-ayon sa petsa. Mabilis nilang hinanap ang petsa ng party. Naroon. Binuksan nila ang folder. Naroon din ang mga file, nakalabel ayon sa oras. Ito na, bulong ni Liwayway. Ang puso'y kumakabog. Nag-double-click si Mayari sa file na may timestamp ng hapon, ang oras kung kailan naghahanda si Liwayway sa kusina. Nag-load ang video player at pagkatapos, wala. Isang itim na screen na may error message. File is corrupted or has been deleted. Sinubukan nila ang lahat ng file sa folder na yon. Pare-pareho. Lahat ng kuha sa kusina sa buong araw na yon ay nawawala. Burado? Imposible, sabi ni Mayari, hindi makapaniwala. May nagbura nito at sinadya. Isang alon ng desperasyon ang bumalot kay Liwayway. Ganoon na lang ba? Ang nag-iisang pag-asa nila ay naging abo sa isang iglap. Napasandal siya sa upuan. Ang lakas ay tila tuluyang nawala sa kanyang katawan. Napakatalino ni Amorvida. Inunahan na sila nito. Tinakpan na nito ang kanyang mga bakas. Ngunit nang makita ni Mayari ang pagbagsak ng loob ng kaibigan, tumanggi itong sumuko. Hindi, mariing sabi nito. Hindi pa tayo tapos. Ginamit nila ang pera mula kay Aling Luz. Hindi na para sa abogado, kundi para sa isang huling desperadong pagtatangka. Naghahanap sila ng pinakamagaling na data recovery specialist sa buong syudad. Isang henyo sa computer na kilala sa kakayahang magbalik ng mga nawawalang data kahit pa sinadyang burahin. Ang kanilang pag-uusap sa espesyalista ay nagbigay sa kanila ng kaunting pag-asa, ngunit may kasamang babala. Mabubura ang mga bakas, pero hindi tuluyang nawawala ang data sa unang pagkakataon. Paliwanag ng lalaki, isang binatang payat na napapalibutan ng mga computer. Pero hindi ko maipapangako. 50-50 ang tsansa nito at aabutin ito ng ilang araw. Ibinigay nila ang hard drive at nagsimula ang pinakamahabang paghihintay sa buhay ni Liwayway. Ang mga araw ay lumipas na parang mga taon. Ang bawat paggising niya ay puno ng tanong. Makukuha kaya? O habang buhay na lang siyang mabubuhay sa ilalim ng kasinungalingan ng mga Del Rosario? Bawat minuto ng katahimikan ay isang anyaya para sa pagdududa na pumasok sa kanyang isipan. Paano kung wala na talaga? Paano niya ipaglalaban si Tala kung wala siyang ebidensya? Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang silid, tumunog ang kanyang telepono, isang numero na hindi niya kilala. Ang IT specialist. Kinakabahan niyang sinagot ang tawag. Hello? Ma'am Liwayway? Oo po, ako nga po. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Isang katahimikang tila naglalaman ng kanyang buong kinabukasan. At pagkatapos, nagsalita ang lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkamangha. Na-recover ko na, ma'am. Na-recover ko ang video. Huminto ito sandali. Pero, kailangan nyo itong makita mismo. Hindi nyo paniniwalaan. Ang biyahe papunta sa maliit na opisina ng IT specialist ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na biyahe sa buhay ni Liwayway. Katabi niya si Mayari, na nagmamaneho ng may determinasyon sa mukha. Ngunit sa loob ng kotse, ang hangin ay mabigat sa mga hindi masabing tanong at takot. Hawak ni Liwayway ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan, malamig at nanginginig. Ito na, ang katotohanan. Sa wakas ay nasa abot kamay na niya. Pero handa ba siyang hawakan ito? Ang opisina ay isang maliit na silid sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Amoy kape at kuryente. Ang espesyalista na nagpakilalang si Ben
ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Narito na, sabi nito. Itinuturo ang laptop na nakabukas na sa kanyang mesa. Na-restore ko ang isang video file. Medyo malabo sa simula dahil sa proseso, pero lilinaw din. Pinaganda ko na rin ang audio hanggat kaya ko. Umupo si Liwayway sa harap ng laptop at si Mayari ay tumayo sa kanyang likuran. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang balikat para sa suporta. Huminga ng malalim si Liwayway. Sige po, i-play na po ninyo. Pinindot ni Ben ang play. Ang screen ay nagpakita ng isang medyo malabong imahe ng kanilang kusina. Nakita ni Liwayway ang kanyang sarili, nakatalikod sa kamera, abala sa pag-aayos ng dessert. Ang timestamp sa sulok ng screen ay tumatakbo. Bawat segundo ay parang isang paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Pagkatapos, pumasok sa frame ang isang pamilyar na figura. Si Doña Amorvida. Ang puso ni Liwayway ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Nakita niya ang kanyang sarili na lumingon para sagutin ang telepono, papalayo sa mesa. Naiwan si Amorvida sa frame. Tumingin ito sa paligid, tinitiyak na walang nakatingin. At pagkatapos, sa isang mabilis ngunit kalkuladong kilos, kumuha ito ng isang maliit na bowl mula sa kanyang bulsa. Ang parehong bowl na nakita niya. Dahan-dahan, sa paraang hindi kapansin-pansin, iwinisik nito ang laman, isang pinungpulbos na kulay kape, sa ibabaw ng dessert. Walang pag-aalinlangan sa mga kilos nito, walang takot. Ang mukha nito, na bahagyang nahagip ng kamera, ay malamig at walang emosyon. Parang isang normal na gawain lang ang ginagawa. Napasinghap si Liwayway. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Ito na. Ang patunay. Hindi siya baliw. Hindi siya pabaya. Ito ay sinadya. Diyos ko! Narinig niyang bulong ni Mayari sa kanyang likuran. Ngunit hindi pa doon natapos ang video. Pagkatapos ng karumal-dumal na gawain, hindi agad umalis si Amorvida. Inilagay nito ang bowl pabalik sa bulsa. Kinuha ang kanyang telepono at nagdial. Itinapat nito ang telepono sa kanyang tainga. At dahil sa pinahusay na audio, ang boses mula sa speaker ng laptop ay malinaw na malinaw. Hello? Sabi ni Amorvida sa mahinang boses, ngunit ang bawat salita ay matalas na parang kutsilyo. Ako to, okay na, nagawa ko na. Oh. Isang sandali ng katahimikan. Oo, sigurado ako. Pagpapatuloy nito at isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang maliit na allergy lang naman, sapat na para palabasin siyang walang kwentang ina. At pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang tuluyang wawasak sa buong mundo ni Liwayway. Malapit na, sabi ni Amorvida sa kausap nito. Ang boses ay puno ng tagumpay. Mapapaalis na natin ang bruhang iyon. Natapos ang video. Ang screen ay naging itim. Ngunit ang imahe ni Amorvida at ang kanyang malademonyong boses ay nakaukit na sa isipan ni Liwayway. Isang mahinang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng hindi makapaniwalang sakit. Naramdaman niyang umiikot ang kanyang paligid. Ang ginawa nito ay hindi lang para saktan si Tala. Ginawa nito yon para sirain siya, para paalisin siya. Ito ay isang plano. Isang masama at kalkuladong plano. At ang anak niya, ang inosente niyang anak, ay ginamit lamang bilang isang kasangkapan. Napasubsob siya sa mesa, ang katawan ay nanginginig sa halo-halong pangingilabot at matinding galit. Hindi na siya umiiyak. Ang nararamdaman niya ay mas malalim pa sa luha. Ito ay isang pagkasuklam na dumadaloy sa bawat ugat ng kanyang katawan. Liway! Pag-aalala ni Mayari, hinahaplos ang kanyang likod. Nang mga sandaling iyon ng kanyang pagbagsak, isang malakas na katok ang narinig nila mula sa pinto ng opisina. Nagkatinginan sila ni Ben. May inaasahan po ba kayong iba? Tanong ni Liwayway. Umiling si Ben. Dahan-dahang binuksan ni Ben ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ang nasa labas.
May dalang isang makapal na sobre. Pinapahanap po si Mrs. Liwayway del Rosario, sabi ng lalaki. Kinakabahang tumayo si Liwayway. Ako po. May ipinapaabot lang po sa inyo mula sa family court, sabi ng lalaki. Iniabot ang sobre. Pakipirmahan lang po dito. Nanginginig niyang pinirmahan ng papel. Pagkaalis ng lalaki, tinitigan niya ang sobre na parabang isa itong ahas. Sa tulong ni Mayari, pinunit niya ito. Sa loob ay mga opisyal na dokumento. Sa unang pahina, nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang gumimbal sa kanyang kaluluwa. Petition for Sole Custody. Ang nagpetisyon, Dante del Rosario. Ang dahilan, pagiging pabaya at mapanganib na ina ni Liwayway Alcantara del Rosario na naging sanhi ng muntik na pagkamatay ng kanilang anak na si Tala del Rosario. Ito na, ang huling dagok. Ginamit nila ang mismong krimen na ginawa ni Amorvida bilang armas para tuluyan ng kunin sa kanya ang lahat. Binitawan ni Liwayway ang mga papel. Kumalat ito sa sahig. Napatingin siya sa kawalan. Ang sakit, ang pangingilabot, ang pagkasuklam, lahat ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na nakakatakot, isang nagyayelong katahimikan. Dahan-dahan siyang tumingin kay Mayari. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay tuyo na. Ang nakikita na lang sa mga ito ay isang apoy na kayang tumupok ng lahat. Tapusin na natin ito. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang bawat bulong ay may bigat at ang bawat titig ay may kahulugan. Para kay Liwayway, ang silid na yon ay parang isang arena. Sa kabilang panig, nakaupo si Dante kasama si Doña Amorvida, parehong nakasuot ng mamahaling damit na sumisigaw ng kapangyarihan at kumpiyansa. Sa tabi nila ay isang pulutong ng mga abogado na mukhang sanay na sanay sa ganitong mga laban. Si Liwayway naman ay nakaupo sa kabilang panig, katabi ang kanyang abogado, isang matandang babae na may matatalas na mata na inirekomenda ni Mayari. Sa likuran niya, naroon si Aling Luz at si Mayari, ang kanyang dalawang haligi ng lakas. Simple lang ang kanyang suot, isang puting blusa at itim na palda. Hindi ito kasuotan para sa digmaan, kundi kasuotan ng isang taong naghahanap ng katotohanan. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ng mga Del Rosario, isang magaling magsalitang lalaki, ay nagsimulang ipinta si Liwayway bilang isang halimaw. Inilatag niya ang mga ebidensya, ang testimonya ng mga kasambahay na nagsasabing si Liwayway ay laging malungkot at wala sa sarili, ang medical records ni Tala mula sa ospital, at ang mga litrato ng dessert na siya mismo ang gumawa. Your Honor, sabi ng abogado sa malakas na boses, ang aking kliyente, si G. Dante del Rosario, ay walang ibang hangad kundi ang kapakanan ng kanyang nag-iisang anak. Isang anak na halos mawala sa kanya dahil sa kapabayaan ng sarili nitong ina. Isang ina na, sa halip na mag-alaga, ay nagdulot ng panganib sa buhay ng kanyang anak. Bawat salita ay isang dagok. Tumingin si Liwayway sa direksyon ni na Dante. Nakita niyang nakayuko si Dante na parabang nagdadalamhati, habang si Amorvida naman ay paminsan-minsang nagpupunas ng mga pekeng luha gamit ang isang mamahaling panyo. Isang perpektong pagganap. Naramdaman ni Liwayway ang pagpisil ng kamay ng kanyang abogado sa ilalim ng mesa. Isang paalala na manatiling kalmado. Maghintay nang sa wakas ay pagkakataon na ng kanilang panig. Tumayo ang kanyang abogado, si Attorney Sandoval. Hindi siya sumigaw. Hindi siya naging madrama. Lumapit lang siya sa hukom. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Your Honor, hindi po namin itatanggi na si Mrs. Del Rosario ang gumawa ng dessert. Hindi rin po namin itatanggi na ang dessert na yon ang naging sanhi ng allergic reaction ng bata. Simula ni Attorney Sandoval, nagkaroon ng bulungan sa panig ng mga Del Rosario. Ang kanilang abogado
ay ngumiti ng may pagwawagi. Ngunit, Your Honor, pagpapatuloy ni Attorney Sandoval, ang tanong dito ay hindi kung sino ang gumawa, kundi kung paano nagkaroon ng mani ang isang mango graham cake na wala namang sangkap na mani. Humarap siya sa korte. Your Honor, meron po kaming isang maikling video na nais naming ipresenta. Isang video na sasagot sa lahat ng ating mga katanungan. Ang nangiti sa mukha ng abogado ng mga Del Rosario ay biglang naglaho. Napatingin si Dante kay Amorvida na ang mukha ay biglang namutla. Pumayag ang hukom, isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. At sa harap ng lahat, sa katahimikan ng korte, ipinalabas ang video. Ang video mula sa CCTV. Ang bawat eksena ay malinaw. Ang pag-alis ni Liwayway para sagutin ang telepono. Ang paglapit ni Amorvida sa dessert. Ang pagwiwisik ng pulbos. Ang bawat kilos ay nakikita ng lahat. Isang kolektibong singhap ang narinig sa buong silid. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang audio ng tawag sa telepono. Ang boses ni Amorvida, malinaw at nakakakilabot, ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng korte. Okay na. Nagawa ko na. Isang maliit na allergy lang naman. Sapat na para palabasin siyang walang kwentang ina. Malapit na. Mapapaalis na natin ang bruhang yon. Nang matapos ang video, ang katahimikan sa loob ng korte ay nakabibingi. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa isang tao. Si Doña Amorvida del Rosario. Ang kanyang mukha ay wala ng kulay. Ang mga matay ng lalaki sa takot at hindi makapaniwala. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Tumingin si Liwayway kay Dante. Nakita niya ang kanyang asawa na nakatitig sa ina nito. Ang mukha ay isang halo ng pagkalito, pangingilabot, at sa wakas, pagkaunawa. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagmamanipula ay malinaw na ngayon sa kanyang harapan. Your Honor, that video has been tampered with. It's fake! Desperadong sigaw ng abogado ng mga Del Rosario. Ngunit si Attorney Sandoval ay handa na. Mayroon po tayong certification mula sa isang data recovery expert na nagsasabing ang file na ito ay authentic at na-recover mula sa original na hard drive ng server ng mga Del Rosario. Isang hard drive na nagpapakitang sinadyang burahin ang mga files sa eksaktong araw at oras na yon. Wala nang masabi ang kabilang panig. Sira na ang kanilang perpektong dula. Ang katotohanan na matagal na nilang sinubukang ibaon ay lumabas na sa pinakamaliwanag na paraan. Ang hukom, isang babaeng may matatag na reputasyon, ay tumingin kay Amorvida nang may matinding pagkadismaya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dante at pagkatapos ay kay Liwayway. Itinaas niya ang kanyang gavel. Ang tunog ng pagpukpok nito sa kahoy ay umaling-aungaw. Isang tunog na naghudyat ng katapusan ng isang kabanata at simula ng isa pa. Sa liwanag ng ebidensyang iprinisenta, deklara ng hukom, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang petisyon para sa sole custody ay ibinabasura. Ang buong karapatan sa pangangalaga kay Tala del Rosario ay ipinagkakaloob sa kanyang ina, si Giang Liwayway Alcantara del Rosario. Napahigbi si Liwayway, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng tagumpay. Niyakap siya ni Naaling Luz at Mayari, ngunit hindi pa tapos ang hukom. Ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Amorvida. At dahil sa bigat ng ebidensya na nagpapakita ng sadyang pananakit sa isang menor de edad, pagpapatuloy ng hukom, ang boses ay mas lalong tumigas. Iniuutos ng korteng ito na magsagawa ng isang criminal investigation laban kay Gingan Amorvida del Rosario. Sa hudyat ng hukom, 2 pulis ang lumapit sa kinaupuan ng mga del Rosario. Ang perpektong reyna ng Hacienda de las Rosas ay haharap na ngayon sa batas. Ang mga sandaling sumunod sa hatol ng hukom ay tila isang eksena mula sa isang pelikula na pinapanood ni Liwayway mula sa malayo. Ang dating makapangyarihang si Doña Amorvida del Rosario, ang reyna ng kanyang gintong hawla,
ay naging isang ordinaryong mortal na humaharap sa batas. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ako. Sigaw ni Amorvida habang papalapit ang mga pulis. Ang kanyang pagkukunwaring kahinahunan ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang tunay na kulay ng kanyang arogansya. Ngunit ang batas ay walang kinikilala. Sa gitna ng korte, sa harap ng lahat ng mga taong dati humahanga sa kanya, pinusasan ang kanyang mga kamay. Ang tunog ng pag-click ng posas ay ang pinakamatamis na musika sa pandinig ni Liwayway. Nang ilabas si Amorvida mula sa courtroom, napadaan ito sa kinatatayuan ni Liwayway. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ni Amorvida, walang pagsisisi. Tanging puro at walang halong pagkamuhi. Ngunit hindi na natinag si Liwayway. Tinitigan niya ito pabalik, hindi na may takot, kundi may awa. Awa para sa isang babaeng nilamon ng sarili niyang lason. Naiwan si Dante na nakaupo, tulala, na parang isang estatuang gumuho. Ang buong mundo niya, ang kapangyarihan ng kanyang ina, ang kayamanan ng kanilang pangalan. Ang kasinungalingan kung saan siya namuhay ay nawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Dahan-dahan itong tumayo at lumapit kay Liwayway. Ang muka ay basang-basa sa luha. Liway, patawarin mo ako, sabi nito sa basag na boses. Sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Hindi ko alam. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam na kaya niyang gawin yon. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayusin natin to. Para kay Tala. Tinitigan ni Liwayway ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang estranghero. Isang duwag na nagtago sa likod ng kanyang ina at nagtago sa bisig ng ibang babae. Tapos na tayo, Dante, sabi ni Liwayway. Ang boses ay kalmado at pinal. Hinila niya ang kanyang kamay palayo. Hindi mo to ginawa para kay Tala. Ginagawa mo to para sa sarili mo. Dahil ngayon, mag-isa ka na. Tinalikuran niya ito kasama ang kanyang ina at si Mayari at iniwan si Dante na nakatayo at umiiyak sa gitna ng hallway, isang haring nawalan ng kaharian. Ang kanilang huling hantungan ay ang Hacienda de las Rosas, hindi para manatili, kundi para kunin ang pinakamahalagang yaman na naiwan doon. Sa bisa ng utos ng korte, pinapasok sila. Ang mga kasambahay ay nagtataka, ngunit walang makapalag. Dumiretso si Liwayway sa silid ni Tala. Naabutan niya itong naglalaro sa sahig, napapaligiran ng mga mamahaling laruan na hindi kayang punan ang lungkot sa kanyang mga mata. Tala, anak. Nang makita siya ng bata, isang saglit ng pag-aalinlangan ang dumaan sa mukha nito, isang resulta ng mga lason ni Amorvida. Ngunit nang makita ang totoong pagmamahal sa mga mata ng kanyang ina, gumuho ang lahat ng pader. Tumakbo si Tala at yumakap ng mahigpit kay Liwayway. Mommy, I missed you. I missed you too, baby. So much. Bulong ni Liwayway. Niyayakap ang anak na para bang hindi na niya ito bibitawan pa. Hindi na tayo magkakahiwalay. Pangako. Doon, sa sahig ng silid, dahan-dahan niyang ipinaliwanag sa paraang maiintindihan ng isang bata. Hindi niya siniraan ang lola nito. Sinabi lang niya na kailangan nitong umalis sandali. At silang dalawa, ay magsisimula ng isang bagong adventure. Hindi na po tayo babalik sa bahay ni Lola. Tanong ni Tala, ang mga matay puno ng inosenteng pag-usisa. Umiling si Liwayway, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na, anak. May bago na tayong tahanan. Isang tahanan na puno ng pagmamahal at mga pintura. Ipinakuha niya lamang ang mga pinakamahalagang gamit. Ang mga damit ni Tala, ang iilang personal na gamit niya, at ang maliit na painting na ginawa niya na siyang nagsimula ng lahat. Habang pababa sila sa grand staircase, huli niyang sinulyapan ang kabuuan ng mansyon. Ang gintong hawla. Maganda, marangya,
ngunit walang buhay at walang kaluluwa. Wala siyang naramdamang panghihinayang. Sumakay sila sa lumang kotse ni Mayari. Si Aling Luz sa harap at si Liwayway at Tala sa likod, magkayakap. Habang papalayo sila, tiningnan ni Liwayway ang Hacienda de las Rosas sa side mirror hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lamang bago tuluyang nilamon ng distansya. Ang bawat metro na kanilang nilalakbay palayo ay isang metrong papalapit sa kanyang kalayaan. Ang biyahe pabalik sa probinsya ay mahaba, ngunit hindi ito naramdaman ni Liwayway. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tuluyan nang nawala. Pagdating nila sa kanilang simpleng bahay sa probinsya, ang sumalubong sa kanila ay ang sariwang hangin at ang pamilyar na amoy ng mga bulaklak sa hardin ng kanyang ina. Dito siya lumaki. Dito siya unang natutong mangarap. Habang inaayos nila ang kanilang mga gamit, pumasok si Liwayway sa kanyang dating silid. At sa isang sulok, nakita niya ito. Ang kanyang lumang easel, maingat na tinakpan ng puting tela ni Aling Luz. Sa tabi nito ay isang kahon ng mga luma niyang pintura at brush. Dahan-dahan niyang inalis ang takip. Ang amoy ng pintura at turpentine ay bumalot sa kanya na parang isang matagal nang nawawalang yakap. Hinaplos niya ang magaspang na kahoy ng easel. Isang ngiti, isang totoong nangiti, ang unang beses na sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng napakatagal na panahon, hindi pa tapos ang laban. Mahaba pa ang proseso ng paghilom. Ngunit sa sandaling iyon, habang hawak ang isang lumang brush, alam ni Liwayway na nakauwi na siya. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig at madilim na alaala ng Hacienda de las Rosas ay unti-unting napalitan ng init ng araw sa probinsya at ng makulay na mga pintura. Ang dating bakanting tindahan sa tapat ng plaza na pagmamay-ari pa ng lola ni Liwayway ay nabigyan ng bagong buhay. Sa harapan nito, isang simpleng signboard na gawa sa kahoy ang nakasabit, inukit ng kamay. Sinag ni Tala Art Gallery. Sa loob, ang amoy ay hindi na amoy ng takot o pekeng pabango, kundi amoy ng pintura, canvas at bagong pag-asa. Nakasabit sa mga puting pader ang mga obra ni Liwayway, mga tanawin ng kanilang probinsya, mga larawan ng masasayang bata at mga bulaklak na tila sumasayaw sa liwanag. Ngayong araw ang munting opening ng kanyang gallery. Naroon ang kanyang ina, si Aling Luz, na abot tenga ang ngiti habang ipinagmamalaki sa mga kapitbahay ang gawa ng kanyang anak. Naroon din si Mayari, na dumayo pa mula sa Maynila, dala ang isang bote ng wine. Sinong mag-aakala? Biro ni Mayari habang tinitingnan ng isang malaking painting na ang kaibigan kong laging umiiyak noon ay isa na ngayong sikat na artist. Tumawa si Liwayway, isang tunay at malayang tawa. Hindi naman sikat, nagsisimula pa lang muli. Ito ang simula. Pagtatama ni Mayari, tinitingnan siya ng may paghanga. Ang pinakamagandang simula. Ang sentro ng gallery ay isang painting na kakaiba sa lahat. Ito ang pinakabago niyang gawa. Inilalarawan nito ang isang babae. Ang kalahati ng katawan ay nasa kadiliman, napapalibutan ng mga tinik at anino. Ngunit ang kalahati ay nakalabas na sa isang parang, nakaharap sa sumisikat na araw. Ang kanyang mukha ay hindi pa rin ganap na masaya. May bakas pa ng sakit. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang hindi matitinag na pag-asa. Ito ang kanyang kwento. Nang makaalis na ang lahat ng bisita at sila na lang ng kanyang ina, ang naiwan, may isang sulat na dumating. Iniabot ito ng kartero sa kanya. Tiningnan niya ang sobre. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Isang sulat kamay na minsan niyang minahal. At pagkatapos ay kinamuhian. Galing kay Dante. Naramdaman niya ang bahagyang pagkirot sa kanyang puso. Isang multo ng nakaraan. Tinitigan niya ang sobre. Ano man ang nasa loob nito. Isang paghingi ng tawad. Isang panunumbat. Isang pakiusap. Ay hindi na mahalaga. Anak? Tanong ni Aling Luz. Nakikita ang pagbabago sa kanyang mukha.
Tumingin si Liwayway sa ina at ngumiti. Isang nangiting puno ng kapayapaan. Naglakad siya papunta sa likod bahay kung saan meron silang munting siga para sa mga tuyong dahon. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang hindi pa nabubuksang sulat sa apoy. Pinanood nilang mag-ina kung paano unti-unting nilamon ng apoy ang papel, ginagawa itong abo, hanggang sa wala nang natira. Tapos na ang kabanatang iyon. Nay, sabi ni Liwayway, mas para sa sarili niya kaysa sa kanyang ina. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ginising ni Liwayway si Tala. Dinala niya ang bata sa kanilang hardin kung saan nakahanda na ang kanyang easel at isang maliit na canvas para kay Tala. "Mommy, what are we doing? It's still dark," tanong ni Tala. Kinukusot pa ang mga mata. "We're going to paint the sunrise, baby," sagot ni Liwayway. Hinahalikan ang tuktok ng ulo ng anak. Habang ang langit sa silangan ay unti-unting nagbabago ng kulay, mula sa madilim na asul patungo sa kulay lila at kahel, sinimulan nilang magpinta. Tinuruan ni Liwayway si Tala kung paano paghaluin ang dilaw at pula para makabuo ng kulay kahel. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa iisang brush. Ginagabayan ang bawat hagod sa canvas. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon na nagsisimula ng magising at ang mahinang hagik-gik ni Tala sa tuwing makakabuo ito ng bagong kulay. Nang tuluyan ng lumabas ang araw, ang mga sinag nito ay tumama sa kanilang mga mukha, mainit at puno ng pangako. Tumingin si Liwayway sa kanyang anak, ang kanyang Tala, ang kanyang bituin, ang dahilan ng kanyang paglaban, ang bunga ng kanyang paglaya. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sariling canvas, ang mga kulay ng bukang Liwayway, ang mga kulay ng pag-asa, ang mga sugat ay naroon pa, mga pilat na magiging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ngunit hindi na ito masakit. Ang mga ito na ngayon ay mga paalala, hindi ng kanyang kahinaan, kundi ng kanyang hindi kapani-paniwalang lakas. Dito, sa ilalim ng bagong umaga, sa piling ng kanyang ina at anak, sa harap ng kanyang sining, naramdaman ni Liwayway ang isang kapayapaan na mas matingkad pa sa kahit anong kulay sa kanyang paleta. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa isang gintong hawla. Siya na si Liwayway, at sa wakas, dumating na ang kanyang bukang Liwayway. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig, ang kwento ni Liwayway sa Ang Gintong Hawla. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagtitiis sa kadiliman, kundi sa tapang na hanapin ang liwanag, gaano man ito kaliit. Ipinakita sa atin ni Liwayway na ang pagmamahal ng isang ina ay kayang bumuwag kahit ng pinakamatitibay na pader, at ang pagpapatawad sa sarili at pagyakap sa mga pangarap na ating tinalikuran ang tunay na susi sa paglaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang kanyang kwento. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? At anong klaseng kwento naman ang nais ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!